Good morning! Morning. Salamat sa Diyos sapagkat pagkakataon ito at ang oras na ito ay pagkakataon para pag-aralan natin po ang kanyang salita. Ngayong buwan, meron po ulit tayong panibagong topic. Sana po yung topic natin last month ay sa biyaya ng Panginoon ay nagkaroon po ng malaking bahagi sa ating pong buhay, lalo na po sa ating pong families. At nalaman natin, naintindihan natin ano yung mga roles po natin, ano yung mga dapat nating gampanan, gawin sa ating pong family para mas maging maganda, maayos, matibay ang ating pong mga relationships sa ating pong family. Na ito po ay ang Panginoon ang may akda. Ngayon po umaga, sa ating pong pag-aaral ng kanyang salita, buksan po natin ang ating mga Bibles sa Matthew chapter 24, verses 34 to 35. Hinihiling ko po ulit ang bawat isa na mag-isipindig. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. Matthew chapter 24, verse 34 and 35. Basahin po natin. Ready? Begin. Truly I tell you, this generation will certainly not pass away until all these things have happened. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat patuloy na binibigyan mo kami ng kalayaan at pagkakataon na pag-aralan po ang inyong salita. Salamat po sa lakas na meron kami ngayon. Dalayan ko po na bigyan mo kami ng maayos na pangunawa upang lahat po ng maihayag ng inyong salita. Ito, Panginoon, ay maintindihan namin at may sagawa namin po sa aming pong mga buhay. Tulungan mo po ang inyong lingkod, may bahagi niya ito ng maayos, maliwanag at may kapangyarihan. At dalayan ko po, Panginoon, sa panibagong tema namin ngayong buwang ito, nawa muli ay ito'y mamunga ng marami sa aming pong buhay. Salamat po, Panginoon, samahan na kami sa aming pag-aaral. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nakakapunta po kayong lahat. Sa lahat po dito na nag-aral, meron po ba kayong paboritong teacher? Si Teacher Ruby. Okay. At bakit niyo po siya paborito? Diba? Bakit yung paboritong teacher? Yung mga teacher niyo siguro pamula nung kinder kayo, elementary, high school, college, masteral, PhD, no? Ay may paborito tayong mga teachers or dito yung mga laking simbahan, may mga Sunday school teachers kayo na paborito nyo, gusto nyo. Na pagka siya teacher, no, talagang kayo, kahit puyat na puyat kayo, no, talagang imumulat mo talaga yung mata mo, talagang magpo-focus ka, magpo-concentrate ka para maintindihan mo, maunawaan mo yung sinasabi ng teacher na yun. Di ba? Ayon po sa paper na pinablish ni Sarah Maguire noong August 28, 2018, meron daw 6 na types of personality ang teachers. 6. Pero 4 lang yung share ko sa inyo. Sapagkat yung dalawa doon, parang pareho lang ng dalawa. Kaya ginawa kong 4. Okay? So, ang una daw personality ng teacher ay yung tinatawag nila sergeant teacher. Okay? Ano yung sabihin pagka sinabing sergeant teacher? Ito yung mahigpit, no? Ito yung mga namamalo dito sa mga sa panahon natin ngayon, hindi na pinapahalo yung mga bata, no? Ma-demanda na. Pero nung mga panahon namin, no? Lalo na nung panahon ko, may teacher ako, no, na pag wala kang assignment, pila talaga kayo, papaluin ka lang, uno por unong pamalo. At talagang dahil sa maliit lang yung kamay ko noon, pagpalong ganun, latay talaga. At talagang hindi na ako umulit. No? Kahit mali yung assignment ko, kasi siya, basta gumawa ka ng assignment, kahit mali yung assignment mo, ay hindi ka niya papaluin. No? Pero pag wala kang assignment, doon kanya papaluin. So, itong mga teachers na ganito, yung mga sergeant teachers, siguro may mga na-meet na rin kayo ganito. No? Yung masyadong stricto sa rules. Diba? Yung hindi pwedeng pwede na yan, no? Kailangan ko ano yung nakalagay sa libro, dapat ganun ang gawin. Ang mga sergeant teachers daw, hindi naman kaya sila sergeant teachers.
ay gusto lang nilang manakit, no? Or talagang masugid sila. Ang gusto lang nila ituro sa mga estudyante ay yung disiplina, di ba? Yung hard work. Dahil ma-appreciate nyo yan later on, no? Buti na lang hindi ko naging teacher sa seminary. Yung isang teacher na pagpasok niya, yung first day ng kanilang klase, ay ganito ang kanyang sinabi, whether you like it or not, you will pass the subject. Gusto niyo ba yung good teacher? Ang ibig sabihin ko, kahit hindi ka mag-aral, no? Kahit hindi ka gumawa ng assignment, kahit magpa-absent ka, papasa ka. Ayoko ng ganun teacher. Hindi ganun ang sergeant teacher. Ang sergeant teacher, talagang, anong tawag dito? Kumbaga inspector ito, no? Kompleto ba yung dala mong gamit? No? Tama ba yung ginagawa mo? At lagi kang papagalitan. Okay? So yun yung isang tipo ng personality ng teacher. Ang pangalawa ay tinatawag na parental teacher. Ito naman yung mga teacher na laging nag-extra mile. Yung tipong hindi titigil i-discuss sa'yo, ituro sa'yo, hanggang di mo natututunan. Di ba? May mga teachers kayong gano'n. Yung, halimbawa hindi mo na-get yung lesson ngayon, papaiwan ka. Di ba? Mr. Magtibay, stay. Ang bilis daw. Pagalitan ka. Hindi, talagang sasagayin niya. No? May mga teachers pa na pupunta pa sa bahay, no? Para talagang matuto. Okay lang na mahuli sa lessons, no? Basta sigurado siya na lahat ng kanyang tinuturuan ay natututo. May mga ganun, no? Pero sabi ni Sarah Maguire, ang problema ng yung parental teacher, ang tipo ng teacher ay prone daw ito sa depression, no? Sa burnout. Kasi siyempre, kung halimbawa yung buong klase mo, no? Halimbawa ang estudyante mo ay katulad sa JJ, no? Mga 60 isang klase. No? Tapos hindi lahat pumapasa, no? Hindi lahat kumaga bagsak lahat lagi sa exam. Yun ang problema pagka ang personality mo ay parental teacher. O problemahin mo sila lahat. Mapapagod ka rin kasi isa-isa mo yun eh. Di ba? Pero may mga ganyan teacher. And I appreciate those teachers. Okay? Na talaga nag-chacha na. Kasi kung lahat ng teacher ay surgeon teacher, kumbaga, gagaling tayo, pero parang shock tayo lagi. Di ba ba? Ang pang-apat ay yung body teacher. Ano yung sabihin ng body teacher? Ito yung parang barkada mo lang. Di ba? Ito yung, halimbawa, sa kanyang pagtuturo, may nakatulog. Ang sergeant teacher, sisitahin yun. Anong ginawa ko ako? Ha? Siguro pwede ako gabi. Di ba? Pero, ang body teacher, pagtatawanan nila. No? Pagtatawanan lang nila, hindi niya papagalitan. Di ba? Yung nakikitawa, or halimbawa may problema yung isang estudyante, at umiiyak, nakikiiyak din. No? Kumbaga barkada, ang delikado lang sa body teacher, no? Marahil yung iba sa inyo ay na-experience na ito, minsan nagbibigay ito ng tip sa mga sagot dahil sa sobrang close. Di ba? Pero may mga ganyan, di ba? May mga teacher kayo na parang barkada. Dati. Ako nung high school, naalala ko, yun nga, may teacher kami. Matanda na siya pero parang barkada lang. Yung mga language namin, yung mga lingo namin, hindi na kanyang mga sinasabi. No? So, yan ang isang personality type ng isang teacher. And then ang panghuli, ito yung wizard teacher. Ito yung napakagaling na teacher. Diba? May teacher ako noong high school sa algebra. Imagine algebra. Ang dala lang niya lang ay choke pag pumapasok. Wala siyang dalang libro. No? Yung attendance, pinapasulat niya lang dun sa isang yellow paper. No? Yun, kukunin niya pagkatapos. Pero choke lang ang dala niya. No? At hindi mo talaga siya maiisahan. No? Ang galing niya. Pagdating sa math.
At pagka yun ang teacher namin, lahat kami talagang gising. Walang maingay, no? Walang nag-iingay, no? Walang makulit, no? At lahat kami ay mangha sa galing niya. Meron pa rin ako isang naging teacher na kine-question namin yung number 5 dun sa kanyang 5 questions. Yan, sabi namin, "Sir, mali po yan." Sabi niya, "Hindi mali yan." Sabi niya, sabi niya, "Dito po sa libro, ganito po ang nakalagay eh." "Hindi, tingnan mo, balikan mo yung librong yan. Tama yan." So, binalikan namin doon sa kasi yung question na yun, galing sa libro na ginagamit namin. Tapos naggulat kami, tama nga, no? Tama nga yung teacher namin. No? Sabi namin, "Sir, bakit nyo alam yun?" Yung page na yun, parang ang lalim, ang layo na doon sa lesson natin. Sabi niya, "Ako gumawa ng librong yan eh." Siya pala ang author doon. So tinignan namin sa likod, siya nga yung author. Memorize niya kung ano yung laman at kung ano yung mga pages nung kanyang sinulat. Wizard teacher. Nakakabilib yung mga ganyan na mga teacher. Alam niyo po mga kapatid, itong 4 na personality ng mga teachers na ito, bagamat iba-iba yan, no? Bagamat siguro may gusto tayo na personality dyan, ang layunin po ng mga teachers na ito ay para matuto ang kanyang estudyante. Di po ba? Para mag-improve. No? Para maging handa ang kanyang mga estudyante sa next level. Kaya nga mga kapatid ngayon pong baga, isa na siguro sa pinakamalungkot na araw at balita sa isang teacher kung ang kanyang estudyante ay hindi nag-improve. No? Kung ang estudyante ay tumigil na sa pagtatry. No? Okay lang na bumagsak ang isang estudyante. Pero kung tumigil na siya doon at sinabi niya wala na ako talagang pag-asa. Hanggang dito na lang talaga ang abot ng aking kaalaman. That is the saddest day and the saddest news sa isang teacher. Kasi ang primary goal ng mga teachers na ito ay talagang mag-improve and to prepare that student to another or to the next level. Kung kaya mga kapatid ngayon kung umaga, yan din po ang dahilan kung bakit ang ating tema, ang ngayong buwan na ito, ay nais nating balikan itong knowing the time. Ang theme ng ating buong taon is knowing the time. No? Alamin kung ano ang nangyayari sa kapanahunan. Okay? So, ang gusto ko po na makita natin, sana bago natin iwanan ang taon ito, no? Sana naunawaan talaga natin itong ano bang nangyayari sa kapanahunan natin. Kasi mahalaga na malaman po natin yan para maging handa tayo sa susunod na taon. No? 58 days na lang at 2025 na mga kapatid. So, natapos na ang 300 plus days ng 2025. So, kung i-evaluate nyo po ang inyong mga sarili, based on this topic, no? Based on this thing, alam nyo na po ba kung ano ang nangyayari sa kapanahunan? Alam nyo na po ba kung anong dapat nyong gawin? Alam nyo na po ba ang dapat nyong maalaala? No? Lalo na pagkatapos ng 58 days. Lalo na pagdating ng 2025. Kayo po ba ay natatakot pa rin? No? Anxious? Ano kaya mangyayari sa akin next year? Diba? Kaya mga kapatid, ito po ang tema natin ngayong November. No? Siguro sabihin nyo, ang aga mo na magpasko, mag-recap. No? Kung sinabing recap, yun nga, isa-summarize mo na kung ano yung nangyari. Kasi pagkatapos ng November, no, December, iba na yung topic natin na napakabilis na about Christmas na pag-uusapan natin doon. Kaya, eto, no, doon sa one month na yun, at least, no, ng 1 month ng December, kung makukuha po natin, no, maisa-summarize natin, maaalala natin ang pinag-usapan natin simula January hanggang November, meron po tayong isang buwan to yung internalize them para maging ready po tayo sa 2025.
25. At yan po ang goal ng bawat topic natin kung pinag-uusapan. Na ma-retain sa utak natin at magawa po natin ito sa ating buhay. Katulad nga po ng mga teachers. No? Yan ang goal ng mga teachers. Kaya sila nagpupuyat, no? Nagpupursige. No? Pagka napanood nyo yung mga teachers na kailangan tumawid pa ng ilog, di ba? Sumakay pa ng bangka, maglakad pa ng ilang kilometro. Isa na ang goal ng mga yun. No? Matuto yung mga estudyante. No? Hindi nila goal na mamasyal, no? Mag-enjoy doon sa pamamangka. Although siguro, ginagawa na lang nilang diversion para maaliw sila sa pagpunta. But their main goal is for the students to learn, to improve. Ganun din po tayo mga kapatid. Itong mga tema na ito na ating pinag-uusapan every month, every year, ay para ma-develop tayo, mas maging matatag tayo ng mga Kristiyano at tayo po ay maging handa sa bawat hamon na haharapin ng bawat isa sa atin. So, pinamagatan ko po ang ating mensahe ngayon po umaga. When we witness the signs. No? When we witness the signs. Kanina, sinabi ko po, ang tema ng CGBC family, ng CGBC ministry, ay knowing the time. Okay? At napag-aralan po natin na ang ibig sabihin nitong knowing the time, nitong kapanahunan na ito, alamin natin ano ba nangyayari sa kapanahunan. No? Na ito palang mga nangyayari sa kapanahunan na ito ay mga tanda na malapit nang dumating ang Panginoon. No? At yamang ating pong pag-aralan ngayong almost 1 year na ito, na ito mga nangyayari, mga kakaiba, no, na nangyayari sa ating mundo, ay tanda na malapit nang dumating ang Panginoon. Ano ang dapat natin maging attitude? Ano ang dapat natin maging action? At kung sakaling hindi pa siya dumating this year, what if next year? So anong gagawin natin? Di po ba? So, kung babalikan po natin itong Matthew chapter 24, ang nangyari po dito, no, malapit na pong mamatay ang Panginoong Jesucristo dito. Dito po sa Matthew chapter 24, sila po ay naglalakad at nakikita nila yung building at yung temple. At ang sabi ng Panginoon sa verse 2, do you see all these things? He asked. I tell you the truth, not one stone here will be left on another. Everyone will be thrown down. Sabi ng Panginoon, kita mo ba yung building na yan? Mawawasak yan. No? At walang isang bato na hindi magagalaw dyan. Lahat magagalaw yan. So, nagising yung mga apostles dito sa sinabi ng Panginoong Jesucristo. You know why? Sapagkat ang mga apostol, talagang ine-expect nila na ang Panginoong Jesucristo ang kumbaga tatalo sa Roman Empire that time. Sapagkat hirap na ang mga Hudyo. Pinapahirapan sila ng mga Roman soldiers, no, ng Roman government. No. At during that time, imagine, sa iyong bansa, second class ka. Diba? Tapos yung mga dayuhan sa iyong bansa, yun ang priority. No? Yun ang mga first class. Yun ang uunahin. For example, no? Isang Roman citizen at saka isang Hudyo, may isang upuan na lang na titira. Sa batas, ang papaupin mo yung Roman citizen. Diba? O kaya sa jeep, isa na lang upuan, dalawa kayong sasakay. Ang mga Hudyo sasabit yun. No? Ang mga Roman citizen, uupo. May privilege. Ganon katindi. Imagine, nangyayari yun sa sarili mong bayan. Second class ka. Hindi ka ang priority. Kaya galit na galit ng mga Hudyo. At dahil sa mga hula ng mga prophets that time will come, may darating na hari ng mga Hudyo na ibabalik yung glory days ng Israel. So, nung sinabi ng Panginoon Jesucristo, magigibayan. Na-excite itong mga apostles. Kailan din mangyayari? Ano ang mga signs na malapit nang matapos ang sanlibutan?
And then, ito na, sinagot na ng Panginoon itong mga apostles. Itong buong chapter po ng chapter 24. Ito ay mga signs na binanggit ng Panginoong Kristo na pagka nakita mo yung mga signs na yun, pag nasaksihan mo yung mga tandang yun, sabihin, malapit na dumating ang Panginoon. Kung babalikan po natin itong Matthew chapter 24 verse 24, sabi niya, truly I tell you, this generation will certainly not pass away until all these things have happened. After na masabi ng Panginoon lahat ng mga signs ng end times, ito ang kanyang conclusion sa verse 34, truly I tell you, this generation. Ngayon, bakit po highlighted ang this generation? Sino yung henerasyon na yan? Sino yung salindahi na yan? Okay? So yan po ay pinagdidibatihan ng mga Bible scholars. Sino yan? Kasi kung yan ay henerasyon ng Panginoong Kristo, nagsisinungaling ang Panginoon. Diba? Sapagkat during His time, no? At paging yung mga pinanganak siguro ng panahon niya, ay hindi nangyari itong signs na binigay ng Panginoon during their time. So hindi, yung generation na yan, ay hindi yung henerasyon ng Panginoong Kristo. Okay? Ang sabi po ng mga Bible scholars, ang literal meaning ng this generation dyan, ay kung babalikan po natin itong mga signs na ito, okay? Balikan po natin. Sabi niya, Jesus answered, watch out that no one deceives you, for many will come in my name, claiming I am the Messiah, and will deceive many. You will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such thing must happen, but the end is still to come. Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. All these are the beginning of birth pains. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Okay, gusto ko makita natin to. May 4 na signs na ipinakita ang Panginoon, no? Natanda ito na malapit na siyang bumalik. Okay? Ano ba yung 4 na signs? Sabi niya, watch out that no one deceives you. No? For many will come in my name, claiming I am the Messiah, and will deceive many. Okay? May mga darating daw na sasabihin na, ako ang tagapagligtas. Ano? Siguro, alam natin yung no? Dito sa Pilipinas. I am the appointed Son of God. Diba? Ako ang tagapagligtas, hawak ko ang mga kaluluwa ninyo. Imagine that, no? Kinikilabutan ako habang pinapakinggan ko ang mga claims na yun. Diba? Pero may mga ganyan na yan, no? And then, wars and rumors of wars, no? Mga gera. Siguro, kung kayo ay nanonood ng TV, no? Ay alam natin ang mga balita. Israel at saka ang Gaza, ang Lebanon, ay hanggang ngayon, no? Ay may gera sa kanila. Ang Russia at saka ang Ukraine, no, ay active pa rin talaga. Hindi pa talaga sila titigil. Talaga nag-iisip pa rin sila kung paano nila tatalunin ang isa't isa. At sa atin, nangangamoy, no? Sana hindi matuloy, no? Ang China talagang, katulad ng ating nabalitaan, talagang nagpo-provoke, no? Sa West Philippine Sea. Talagang laging binabangga yung ating pong mga barko. No? So, masyadong diplomatic lang talaga tayo kasi talagang kulang tayo sa sa panglaban. Kaya kung pwedeng madala pa rin sa diplomasya, yun pa rin ang gagawin natin. Pero hindi natin alam, no? Anytime or anything can happen in just a matter of seconds. Di po ba? Meron lang isang magpaputok ng baril at may tamaan o mamatay, sigurado, kagulo na. Di po ba? Ang North Korea, no, ay naghahamon din sa South Korea. So, napakarami pong wars and rumors of wars. And then famines and earthquakes, nakita po natin ang nangyari last week. 2 weeks ago, ang lupit ng bagyo, no? Ni Christine. At saka itong si Leon, si Christine ang malupit. No?
sa Bicol, no, sa Batangas. Okay? Kakaiba. At itong Leon, no? Alam niyo, signal number 5 sa Batanes. Hindi pa natin naririnig yung ganyang signal. Ako, simula nung pinanganak ko, ngayon ko lang narinig yung ganong signal number 5. Yung signal number is sobrang takas na nun. Ay, ano pa kaya yung signal number 5? Famine and earthquakes pa. Diba? May mga lindol, kabi-kabila, may mga bulkan. No? Ang Taal, no? Talagang maya yung pausok niya. Ang Mayon, ganun din po. Okay? So, may 4. And then the gospel of the kingdom will be preached. I-preach ang salita ng Panginoon sa maraming lugar. Sa lahat ng lugar. At dahil sa internet, no, ito po ay mabilis na ma-access na kahit sino pa man. So, ang 4 na yun ay, na signs ay, great deception, great disagreement, great disaster, at saka great declaration. Yung 4 na yan, ang sabi ng Panginoon Kristo, the moment na makita niyo yung 4 na signs na yan, ang ibig sabihin malapit na akong dumating. Mga kapatid, itong 4 na signs na ito, hindi ito nakita noong panahon ng Panginoon Kristo. Hindi rin ito nakita noong 100 BC or AD. Alam niyo po ba kung kailan ito nakita? Itong 4 na to? Ngayon. Ngayon pong generation. Okay? Simula noong 1900s. Nagsimula na. No? Based sa observation, palakas na ng palakas ang lindol, padami ng padami, diba? Palakas na ang bagyo. Okay? So, ang sabi ng Panginoon, no, babalikan natin, this generation. So, ano po sino yung generation na yan? Yung henerasyon na makakakita ng signs na yun. Yung 4 na signs na yun. Yun will certainly not pass away until these things have happened. So, tayo pong henerasyon na ito, no, ay hindi daw tayo mawawala sa mundong ito hanggat hindi natin nakikita yung mga signs na binigay ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. So mga kapatid, ngayon po umaga, ang Panginoon ay nagbigay ng mga tanda, no, para tayo po ay bigyan ng babala. Okay? Para tayo po ay paalalahan. Hindi para tayo ay takutin. No? Hindi para tayo ay guluhin lang ang ating mga isipan. Hindi po. Binigay niya itong mga babalang ito para tayo ay maghanda. Handa ka na ba? No. Are you preparing for His coming? Okay? At ang sabi pa dito sa verse 35, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Itong mga salita ng Panginoon, itong mga sinabi niya, ang ibig lang sabihin niya, mangyayari ito. No? Ang langit at ang lupa ay mawawala, pero yung salita ko, mananatili yun. No? Walang pwedeng pumigil, walang pwedeng magpasinungaling, it will happen. So yun po ang gusto ipakita nitong talatang ito natin pong pinag-uusapan ngayon po. So ngayong oras na ito, based po dito sa mga signs, no, na nasasaksihan na natin ngayon, no, at based po doon sa salita ng Panginoon na yung kanyang salita ay mangyayari, may 3 lessons na tinuturo ang Panginoon sa atin about Him. No? For sure, atin na pong paulit-ulit na pag-aralan yung mga gera na yan, ano, yung mga panlilinlang na yan. No? Nais ko po kayong dalhin sa kabilang anggulo, no, ng talatang ito natin pong pinag-usapan. Meron pong tinuturo ang Panginoon sa atin, no, tungkol sa Kanya. Na nawa, itong 3 lessons na ito about the Lord ay maghahanda sa atin, no, sa ating pagharap sa 2025. At itong 2024, itong knowing the time na tema natin, ay maalala natin ang Panginoon. Mas magiging malalim ang pagkakilala natin sa Kanya. So ano po yung 3 lessons about God? Ang una,
Nung ipinakita ng Panginoon yung mga signs, no? At nung sinabi ng Panginoon that heaven and earth will pass away, ito po ang lesson na kanyang gusto ipakita. The plan of God. No? Gusto niya ipakita na lahat ng bagay may plano ang Diyos. Lahat ng bagay ay nakaplano. Okay? May master plan. Walang aksidente, mga kapatid. No? At ito po, gusto kong makita natin yung bagang walang nakaligtaan ang Panginoon. Walang nakalimutan. Okay? Sabi po dito, sa Psalm 30 verses 10 and 33 verses 10 and 11. Basahin niya po natin. Ready? Begin. The Lord Towards the lands of the nations, towards the purposes of the people. But the plans of the Lord stand firm forever. the purposes of His heart for all generations. Ang kapatid, ganito po. Makikita po natin, tayo po mga tao. May mga tao na mahilig magplano, di ba? Parang, sa ganitong edad, dapat ganito na ako. No? Sa ganitong edad, dapat ganito na. No? Kanina, kinikwento ko sa sakyan, na may kaibigan ako, sabi niya, by the age of 30, dapat na-earn ko na yung first million ko. By age of 30. Parang 20 years old na siya at that time. So, nagkita kami nung 35 years old na siya. At tinanong ko siya, naalala ko, sinabi mo sa akin na by the age of 30, ay bilyonaryo ka na. Ngayon 35 ka na, masasabi mo na bilyonaryo ka. So, hindi ko natupad. Yun ay wild wish lang. Di ba? Hindi natupad yung kanyang plano. Okay? At bakit kapag umaga, marami tayong plans na hindi natupad. Di po ba? And sometimes, pagka hindi natutupad ang ating mga pangarap, galit na galit tayo. Yung ating mga plano, galit na galit tayo. Gusto kong pumasok sa school na to, pero hindi ka pumasa. O kaya ay wala akong pang-enroll. Diba? Gusto kong pumunta sa lugar na yon. No? Gusto kong magkaroon ng ganun, pero hindi nangyari. Mga kapatid, ito po ang gusto kong patanim sa puso at isipan natin na talata. The Lord foils the plans of the nations. He thwarts the purposes of the people. No? Bakit? Gusto lang ba ng Panginoon na sirain at sabihin ng Panginoon na huwag ka magplano? No? Ang gusto lang pong ituro sa atin ng Panginoon, may mga plans tayo na hindi makakabuti sa atin. At ang gusto niya ipakita dito, yung plano niya sa buhay natin ang mangyayari. Meron akong nakita na parang quotation ni Tony Gonzaga. Ewan kong na panood yun. Sabi niya, the Lord will destroy the plans or your plans that will destroy you. Napanood yun? Sisirain ng Diyos yung plano mo na sisira sa'yo. Kaya mga kapatid, ganito po. Kung halimbawa may mga plano tayo na hindi natupad, sana huwag tayong magalit sa Diyos, huwag tayong magtampo. Kasi one thing is sure. No? Una, baka yung plano mo makakasama sa'yo. Pangalawa, may mas magandang plano lagi ang Panginoon sa atin. Okay? Mga kapatid, nung pinakita ng Panginoon yung mga signs, yung 4 na signs na yun, gusto niyang ipaalam na ang Diyos may plano, no? Sa mundong ito. At may plano sa bawat isa sa atin. Na ang dapat na maging reaction natin every time na makikita natin, let us more be dependent on God. Magtiwala tayo sa direction niya sa buhay natin. No? Huwag tayong paghinaan ng loob pagka hindi natutupad yung ating mga plano. Di ba? Kundi ang isipin natin, bakit kaya? Dapat ganun ang ating itanong. No? Ano kaya ang gusto ng Diyos? Nung pong Friday ay may Bible study, nag-Bible study po ako. At meron kaming bisita. Itong bisitang ito ay matagal ng friend nung bina-Bible study ko, sina Ate Vicky. At pinag-usapan namin itong pag-iba-iba ng mga plano. Itong bisita namin ko, nag-share siya, alam mo, Pastor,
meron akong trabaho na takot akong matanggal. At talagang pinagdasal ko na hindi ako matanggal sa trabaho niya. Dahil feeling ko pag natanggal ako sa trabaho yan, maghihirap ako. Tatlo ang aking anak. Kaya lang, sa nakakalungkot na pangyayari, natanggal siya. So talagang tarantang talaga siya. Wala siyang ibang nasabi kundi, Lord, tulungan mo ako. Tatlo ang aking anak, maliliit pa. Anong gagawin? Alam niyo, nag-open ng maraming opportunities. Ang dami ng business na i-open. At ako magpatayo siya ng bahay. 3 floors. Tapos lahat ng utang nila, nabayaran niya. Alam niyo, sabi niya sa amin, tama ka, Pastor. Minsan sinisira ng Panginoon yung plan. Kasi may mas maganda siyang plan. Sabi niya, kung nag-umilit ako, nagmakaawa ako na panatilihin ako doon sa trabaho. Sana hindi, siguro hindi ako nakabayad ng utang. Hindi siguro nakapagpagawa ng bahay. Di mo ba? So mga kapatid, plano ang Diyos sa bawat isa. May mga times talaga na parang, yun nga, nakaka-discourage na yung gusto natin ay hindi nangyayari. Pero itong dapat natin tandaan. Ang plano ng Panginoon, established na yan. Hindi mo din pwedeng baguhin. No? Bago pa create ng Panginoon ang mundo ito, yung plan niya sa bawat isa sa atin, planado. Okay? And then, nasabi pa sa Ecclesiastes chapter 3, verse 11, sabi niya, basahin niya po natin, ready? Begin. He has made his design. He has also set liberty in the human heart. Yet no one can fathom what God has done from the beginning to men. One thing is sure, mga kapatid, He has made everything beautiful in its time. Pansin niyo yung word na made. Past tense. Tapos, okay? Ano pong ibig sabihin niya? Ang kwento ng buhay natin ay matagal nang tapos. Hindi mo na yung pwedeng i-alter. Hindi mo na yung pwedeng baguhin. At ang ending pala ng buhay natin, beautiful. At yung kagandahan na yun ay mangyayari in God's time. Not in our time. No? Kasi tayo masyado tayong mainipin eh. Diba? Gusto natin agad daw na. Pero ang Panginoon, wait lang. Kailangan ma-develop muna ang character mo. Kailangan maging handa ka muna sa blessing na ibubuhos ko. And then sa Jeremiah chapter 29, verse 11, ito ay alam na verse natin. Basahin nga po natin. Ready? Begin. For I know plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and the future. Ito, basahin ito, plans to prosper you, plans to give you hope and the future. Pero napansin niyo ba itong not to harm you? Kasi alam niyo, ang bilis, ito, ewan ko kung mag-agit kayo sa akin. Alam niyo kung pabilis tayo magtampo sa Panginoon. Pagka ang daming blessing, talagang tuwa tayo. Pero parang, minsan merong hindi masag ang Panginoon na isa. Parang gumuho lahat yung pananampalataya natin sa Kanya. Mga kapatid, may mga times na hindi sinasagot ng Panginoon or iniiba ng Panginoon na plans natin or prayers natin. No? Kasi nga, may mas maganda siyang plano. At yung utos niya, yung plan niya is not to harm us. Tandaan po natin yan. No? Hindi tayo sasaktan ng Panginoon or hindi niya ibibigay isang bagay o isang pagsubok para saktan lang tayo ng walang dahilan. Diba ba? Dito po, napakaganda nitong talatang ito sapagkat lahat ng gusto, lahat ng plano ng Diyos sa atin ay para po sa ikabubuti natin. Hindi sa ikakapahamak natin. Ang mga maraming tao kung bakit ayaw nilang maniwala sa Diyos sapagkat akala nila ang Diyos ay KJ. No? Ang Diyos ay laging galit. Lagi kang paparusahan. Kaya nilang maniwala sa Diyos. Kaya ayaw nilang mag-pray. No? Pray ako ng pray, hindi naman ako sinasagot. No?
basa ako ng Bible, parang wala namang blessings na natatanggap ako. Tanda natin, ito pong mga inutos ng Panginoon, it is given, not to harm us. Ang plano ng Panginoon sa atin ay paunlarin ang ating pong buhay. Laging bigyan tayo ng pag-asa at ginagawa. Ang tao lamang na nagtitiwala sa Panginoon ang makakaranas po nito, mga kapatid. Tandaan niyo po yan. The moment na kalimutan mo ang Panginoon, you will never experience this. Alaga magagalit ka sa mundo sa kasama. But if you want to experience this, you trust the Lord. Okay? So, yan po ang makita natin na dahilan kung bakit the Lord allowed us to witness the signs. Para ipalam sa bawat isa atin na may plano ang Panginoon sa bawat isa. Bakit pinakita niya sa atin yung mga signs? Para ipalam sa inyo na sa muling pagbabalik ng Panginoon, babaguhin na niya yung ating katawan. No? It will be perfect. Lahat ng problema natin, no? Lahat ng issues natin sa buhay na ito, ay papawiin na niya. Okay? Yun ang kanyang plan. Kaya dapat tayo po ay manatili, no? Na nagtatapat sa ating Panginoon. And then ang pangalawang lesson na gustong ipakita sa atin, when God allowed us to witness the signs, no? Is the patience of God. Ang pasensya ng Diyos. Gaano kahaba ang inyong pasensya? Kung 1 to 10, pinakamahaba ang 10, lahat po ba dito ay may perfect score? Pasensyoso? Ano? Pasensyosa. Kung i-describe po natin ang ating pagtitimpi, no? Ano kaya? Pero mga kapatid, ang Panginoon, no, ay mahaba ang kanyang pasensya sa atin. Alam niyo kung binigyan niya tayo ng signs, He wants to teach us that He is patient with us. Tingnan niyo po. Ang sabi niya dito, Jesus answered, "Watch out that no one deceives you, for many will come in my name, claiming, I am the Messiah, and will deceive many. You will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come." Anong ibig sabihin nito? Pag nakita niyo itong mga signs na ito, hindi pa darating yung end, kundi palapit pa lang. Nakuha niyo ako? Parating pa lang yung end. Hindi na the end agad. Parating pa lang. And then, ang sabi pa dito sa verse 8, all these are the beginning of birth pains. Beginning pa lang, simula pa lang. Anong ibig sabihin po nun? Bakit sinabi ng Panginoon na such thing must happen, but the end is still to come? God is giving us chances. Kaya tayo binibigyan ng tanda sa muling pagbabalik ng Panginoon. Ay para kung ano man ang ginagawa nating taliwas sa kagustuhan ng Panginoon, ay ayusin natin. Manumbalik tayo sa Diyos. Di ba? Maging handa tayo. Di ba? Salamat sa Diyos sapagkat binibigyan muna tayo ng warning. Di ba nagagalit tayo pagka walang warning? No? Bigla na lang halimbawa, hindi ka nakabayad ng tubig. No? Hindi ka nakabayad ng internet. No? Hindi ka nakabayad ng kuryente. Tapos bigla na lang pinutulan ka namin bigla. Di ba galit ka sa parang, wala bang grace period? No? Wala bang warning? Ang Panginoon, nagbibigay siya ng warning. Why? Because He is patient. He is patient to us. Pinagpapasensya niya tayo. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon na matauhan. Di ba? At ito pong tema natin this year. Ito po. Isa ito na pagpapakita that God is patient to us. Sapagkat
Kung hindi po natin nakita, hindi natin malalaman na malapit na palang dumating ang Panginoon. Na nakikita na pala yung mga tanda na binigay ng Panginoon na malapit na siyang bumalik. Di po ba? Ang isa sa pinakaayaw natin yung mesong sorpresa tayo. Gusto natin may palatanda. And ito po ang ipinakita, ito po ang gustong lesson na ituro ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ngayon pong umaga, no? Ngayon pong taong ito. At sa pagharap natin sa susunod na taon. Maisip natin, no, matanim sa ating puso at sa ating isipan, malapit ng dumating ang Panginoon. Dapat may gawin tayo. Di po ba? So, sabi pa dito sa Lamentations chapter 3 verses 22 to 23, very familiar na verse. Basahin niyo po natin. Ready? Begin. Because of the great love we we are are consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Imagine yung love and mercy, compassion ng Panginoon, it's always new every morning. Ang ibig sabihin, ang pag-ibig, ang paawa ng Diyos ay hindi nag-expire. Pag-gising mo sa umaga, renewed ulit. Bago siya ulit. Diba? Hindi siya naluluma at hindi siya nauubos. Ang sabi nga doon, because of the Lord's great love, we are not consumed. No? Kumbaga, dahil sa mayaman, no, sa dakilang pagmamahal ng Panginoon, hindi niya tayo pinapatay agad. Tayo pong mga Kristiyano, kahit na tayo po ay tumanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas, kahit na tayo pinatawad ng Panginoon, kahit na tayo po nakakasigurado na pupunta tayo sa langit pagka tayo namatay, tayo po natin nakakagawa pa rin ng pagkakataon. Di po ba? Tayo pa rin ay nagkakasala. Hindi lang once a week. Hindi lang once a month. Bibili ako sa inyo. Kung once a week lang kayo magkasala, bibili ako sa inyo. Talagang ready na kayo pumunta sa langit. But I believe every day nagkakasala pa rin. At alam po ninyo kung na mga patay na tayong lahat. Walang CGBC satellite. Nangamatay na tayong lahat. Nasa cemetery na tayong lahat. But because of God's great love and compassion, which is new every morning, dakila talaga ang katapatan ng Panginoon. Dapat paggising sa umaga. Ilan po sa atin dito yung pagmulat ng inyong mga mata, nagpapasalamat talaga sa Panginoon na, Lord, thank you. Dahil gising pa. Nagising pa ako. Kasi may mga kaibigan ako nakausap, ganito, sa sobrang depressed nila, sabi nila, Lord, bakit nagising pa ako? Hindi pa, no? The fact na tayo po ay naandito pa, mga kapatid, God is patient. No? Pasensyoso ang Panginoon sa atin. Binibigyan pa tayo ng Panginoon ng pagkakataon na ayusin ang ating mga buhay. Nagawin kung ano po ang pinapagawa niya sa bawat sa atin. Natapusin yung misyon ng Panginoon sa bawat isa. Kaya, ngayong umaga, ginagawa mo po ba, o ginagawa mo ba yung misyon ng Panginoon sa iyong buhay? The fact na nandito ka pa, the fact na naririnig mo ang mensaheng ito, God is patient with us. Kaya nawa ay huwag natin ubusin ang pasensya ng Panginoon. Pero yun yan, bagamat napakahaba ang pasensya ng Panginoon, pero may hangganan ito. Kung ba? Talagang paparusahan niya rin pagka talagang napakatigas ng ulo natin. Okay? Pero, the moment na pinarusahan tayo ng Panginoon, hindi natin pwedeng sisihin ng Panginoon na hindi mo binigyan ng chance. Sapagkat napakahaba ng pasensya ng Panginoon. Basahin po natin itong testimony ni Apostol Pablo. No? Ang sabi niya, basahin niya po natin, ready, begin. Here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst. But for that very reason, I was shown mercy, so that in me, the worst of sinners, Christ Jesus might display His immense patience
and an example for those who would believe in Him and receive eternal life. So imagine, nasabi ni Apostol Pablo, ang description niya sa kanyang sarili, I am the worst. No? Sa lahat ng mga makasalanan, ako ang pinakamalala. Pero sa kabila nun, na ako ang pinakamalala, naging pasensyoso ang Panginoon sa akin. Binigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon. Okay? Bakit daw? Para ako'y maging halimbawa sa mga sasampalatayang pasama. Na kung ako nga, I am the worst, napatawad ako ng Diyos. How much more tayo? Diba? Sapagkat kung titingnan natin yung buhay po ni Apostol Pablo, ay talagang matindi. Nung hindi pa niya nakikilala ang Panginoon, pinapatay niya lahat ng sumusunod kay Jesus. Talagang nagbabahay-bahay siya. Para alamin kung sino ang sumusunod kay Kristo, para ikulong or patayin. Pumupunta siya sa church para patayin ang mga Christians. Ganun siya kasama. Pero sa kabila nun, ang sabi niya, pinatawad ako ng Panginoon. Binigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon. Kaya ngayong umaga, may mga pakiramdam tayo na wala na talaga akong pag-asa. Hindi ko na talaga maaayos ang buhay. Hindi po. Kung dito, sabi ni Apostol Pablo, kung ako nga, napatawad ng Diyos, kung ako nga, naayos ako ng Panginoon, no? Inayos ng Panginoon ang buhay ko, maayos niya rin ang buhay ko. At tingnan, ano ba ang kahulugan nito sa salita ng Panginoon. Ngayong malapit nang bumalik ang Panginoon dito sa atin, no? Wala lang ba? Dahil sa madalas na natin naririnig, marahil parang wala nang effect ito sa atin. Pero mga kapatid, kung kayo po ay manunood talaga ng news, kung ano ang nangyayari sa sanlibutan, at titingnan po natin ang salita ng Diyos, ay makikita po natin malapit na malapit. In fact, sabi ng isang preacher, anytime Jesus can come. Anytime. Pwedeng habang nagpipreach ako, no? Habang nakikinig kayo, no? Or habang natutulog kayo dyan, biglang pagmulan niyo, oops, nandiyan na ang Panginoon. Ang tanong lagi mga kapatid, handa na ba tayo? Are we preparing for His coming? Okay? So, tinuturo ng Panginoon sa bawat isa sa atin yung kanyang pasensya. Pinagpapasensyahan tayo. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon. Bumalik sa atin. Okay? And then ang panghuli, the power of God. No? Gusto niyang ituro sa atin sa pagbibigay niya ng mga signs. No? Nung sinabi niya that my word will not pass away, pinapakita ng Panginoon that God is powerful. Na yung Diyos na pinaglilingkuran mo at pinaglilingkuran ko ay makapangyarihan. Okay? Tingnan po natin itong talatang ito. Sa 2 Chronicles chapter 20 verse 6, basahin niya po natin. Ready? Begin. And said, Lord, the God of our ancestors, Are you not the God who is in heaven? You rule over all the kingdoms of the nations. Power and might are in your hand, and no one can withstand you. Walang pwedeng tumalo sa iyo. Walang pwedeng makahigit sa iyo. Yan ang Diyos na pinaglilingkuran nila doon. At yan ang Diyos na pinaglilingkuran natin ngayon. Siya po ay makapangyarihan. Then, sabi po sa Revelations 4:11, basahin nga po natin. Ready? Begin. You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power. For you created all things, and by your will they were created and have their being. Napaka-makapangyarihan ng Diyos na pinaglilingkuran natin. Sapagkat, sabi niya, siya ang lumikha ng lahat ng bagay, no? At siya ang dahilan kung bakit ito na-create at nagpapatuloy, nananatili. Alam niyo kung pag-aaralan niyo talaga ang movements ng Earth at saka ng Sun, ng Moon, at ng mga planeta. Bakit hindi sila nagbabanggaan? Ano? At meron silang sariling axis, no? Yung movements.
Kung walang nagko-control dyan, sigurado, sabog na lahat. Pero mamamangha ka. Mamamangha ka, even sa ating pong katawan. Wala tayong battery. Pero ba dito, naka-battery? May charger. Wala, pero nagpa-function tayo ng tama, ng maayos. Kung magkasakit tayo, gumagaling tayo. Nakakamangha ang lumikha sa atin. At isang makapangyarihang lumikha lamang ang pwedeng gumawa ng ganito. Sapagkat, for the longest time, ang mga tao po, ang mga scientists, they are trying to clone. Sinusubukan nilang mag-clone. Kaya nilang gumawa ng yung physical body. Pero hindi nila kaya gumawa ng soul and spirit. Yun ang hindi nila maklone. Alam niyo kung bakit? Sapagkat sa Panginoon lang gagaling. Ang Panginoon lang ang nagbibigay. Yun lamang po ay manggagaling sa isang makapangyarihang Diyos. So mga kapatid, pinapakita ng Panginoon sa atin na walang ibang makapangyarihang Diyos kundi siya lamang. Nung ipinakita niya sa atin yung mga signs, yung mga mangyayari, at yung mga gagawin niya pagbalik ng Panginoon. Kaya ayaw ng Panginoon na tayo ay sumamba sa ibang Diyos. No? Bakit? Ang sabi dito sa Psalm 115 verses 4 to 8, "But their idols are silver and gold, made by human hands. They have mouths but cannot speak, eyes but cannot see. They have ears but cannot hear, noses but cannot smell. They have hands but cannot feel, feet but cannot walk, nor can they utter a sound with their throats. Those who make them will be like them, and so will all who trust in them." So yung mga idols, yung mga images, meron silang mata, pero hindi nakakakita. No? Meron silang bibig, pero hindi nakakapagsalita. No? May mga tenga, pero hindi nakakarinig. May kamay, pero hindi sila nakakagalaw. No? May sound, wala silang magawa. At ang sabi dito, ang sabi ni si David na nagsasalita dito, those who make them will be like them. No? Kung itong mga Diyos-Diyos na kanilang ginagawa ay walang kabuluhan at walang kakayanan, ang sabi ni King David, yung mga gumawa sa kanila, ganun din ang mangyayari. Okay? And then ang sabi pa dito sa Psalm 16 verse 4, those who run after other gods will suffer more and more. I will not pour out libations of blood to such gods or take up their names on my lips. So mga kapatid, ngayong umaga, kung hindi ang Diyos natin, no? Kung hindi ang Diyos ang paglilingkuran natin sa umagang ito, kung hindi ang makapangyarihang Diyos ang atin pong sasambahin ngayon pong umaga, ang sabi niya, you will suffer more and more. Ang ibig sabihin, may iba kang sinasamba. May iba kang pinaglilingkuran. Okay? You will suffer more. Pero, pagka ang Panginoon, ang ating pong pinaglingkuran, ang sabi nga doon sa Jeremiah 29:11, He will make us prosper. He will not hurt us. He will give us hope in the future. Kaya ngayong umaga, sa ating pong sa pagtatapos ng 2024, sa bagay 58 days pa. Pero sana, every time na maalala natin itong knowing the time, every time na maalala natin ang knowing the time, yung mga signs na pinakita ng Panginoon, may tatlo tayong bagay na lessons na matututunan tungkol sa Panginoon. No? Maalala natin, ma-realize natin mga kapatid, may plano ang Diyos. No? Pasensyoso ang Panginoon at makapangyarihan ang Panginoon sa bawat isa. Kaya nawa ang maging response natin, tayo po ay maglingkod at patuloy natin sambahin, no, ang ating pong Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong salita namin pong pinag-aralan. Panginoon, salamat dahil binigyan mo kami ng pagkakataon na marinig ang inyong pong salita.
lalo na ang mga tanda na inyo pong ibinigay, mga tanda na malapit ka nang bumalik. Lord, dalayan ko po sa umaga nito. Una sa lahat, nawa ang aming maalala parati ay ang Diyos na aming pong pinaglilingkuran. Na siya ay may plano, magandang plano sa buhay namin. Na siya po ay napakahaba ng pasensya sa bawat isa. At tunay po na ang aming Diyos na pinaglilingkuran ay makapangyarihan sa lahat. Tulungan mo kami na maging tapat. Huwag naming paglingkuran ang ibang mga bagay, ang Diyos lamang, Panginoon. Sapagkat ikaw ay may magandang plano sa amin, hindi mo kami sasaktan, at kami, Panginoon, ay bibigyan mo parati ng pag-asa at kinabukasan. Naway maranasan namin, Panginoon, ito habang hinihintay namin ang muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bagay po natin ang ating